Baga po sa ating lahat. At bubukas po tayo ng ating mga Bibles. Sa book of 2 Corinthians chapter 1, verse 10. Second Corinthians 1 and verse 10. Who delivered us from so great a death, and doth deliver, in whom we trust that He will yet deliver us. Actually, matagal na po ako nagbabasa ng Bible. Hindi ko masyadong nabibigyan ng attention ng verse na yan. May napunapo na ba kayo din sa verse? Oh, parang redundant, ano? Pero actually, hindi po redundant yan. Actually, that verse refers to the three tenses of salvation. When you say tense, there are past, present, and future. So, yun ang ating aaralin sa araw na ito, no? The three tenses of salvation. So, ang salvation po natin ay may nakaraan, meron pang kasalukuyan, at meron pang hinaharap. Kung makakategorize po lamang natin yung mga verses which deals with salvation, no? Sa tatlong kategorya na yan, medyo kumbaga yung cloud sa ating isipan, bakit ganyan, ano? Para sa akin yung kaligtasan. Alam ko, safe na ako, bakit ililigtas pa? Eh kasi nga, meron aspeto ng ating kaligtasan na sa future pa ma-fulfill. O sa future pa magaganap. Akala ko ba safe na ako, bakit hanggang sa kasalukuyang ito, ililigtas pa rin ako? Why am I still being saved today? Eh, alam ko, saved na ako, past tense. Marami ring verse na tumutukoy sa salvation na tapos na. Pala, hindi ho magulo, no? Kundi kakategorize mo lamang ang mga verses. And it's three tenses, meron pong tatlong Tagalogan tenses, no? Tatlong panahon ng ating kaligtasan, may pang-nakaraan, meron pang kasalukuyan, at meron pang hinaharap. Yan. Past, present, and future tense. So, yun ho ang the three tenses of salvation. Basahin ko muli, no? Who delivered us, yan, past tense, delivered, from so great a death, and doth deliver, sa kuyang nililigtas, in whom we trust that He will yet deliver us. Meron siyang future. And we will look at another verse, Romans chapter 1, and I will read for you verse 16 of Romans chapter 1. Kasi pag pinag-uusapan ng kaligtasan, no? Hindi natin maiaalis na mapag-uusapan po natin ng when we talk of salvation or the gospel, no? Ang word dyan is the word salvation. Romans chapter 1 and verse 16. Sabagay, familiar na po tayo sa verse na yan, ano? Romans 1:16. For I am not ashamed of the gospel of Christ. Alam nyo, kung i-analyze po lamang natin ang ating buhay, no? Marami sa nakaraan natin, sa buhay natin, parang maaari lang, magkaroon tayo ng amnesia, no? Hindi natin maalala. Kakahiya, tama ba? Maraming nakaraan ng ating buhay, nakakahiya ng isipin, balik-balikan. Buti na lamang ang Panginoon, ano, sa kanyang biyaya, bagaman paminsan-minsan, binumulto tayo niyan, pero nakakayanan natin yung multo.
Kasi yung mga medyo sari-sariwa pa yung pangyayari, talagang parang kang mababaliw, di ba? Parang mababaliw. Yun ang makayanan, yung kanilang mga kasalanan na nagawa. Because sin is such a terrible thing. Marami nang pinaluhod ang kasalanan, maraming pinadapa, maraming sinira ang buhay, maraming sinirang pagkatao, at maraming sinirang ulo ang kasalanan. Si Apostle Paul, natin siguro i-analyze ang mga buhay ni Apostle Paul. Marami talaga nakakaya sa buhay. Imagine, diba, na-predict na ng Panginoon na mayroong mga tao na sa kanilang pagpatay sa inyo, akala nila, they do God a service. Nangyari kay Paul yun. Akala niya, sa pagpatay niya ng mananampalataya, naglilingkod siya sa Diyos. Diba, sinabi niya sa out of zeal, ginawa ko yan, out of my zeal for my religion. Akala niya, yun talaga ang way of God. Yung patayin, yung kumokontra sa daan ng Panginoon, akala niya, yung kanyang kinalibilang relihiyon, which is Judaism, yun na yung sa Diyos. Hindi niya alam, yung palang daan ng Panginoon mismo ang kanyang kinokontra. Kaya nga sabi ng Panginoon sa kanya, why persecutest thou me? Kaya nung ma-realize ni Apostle Paul yan, after he saved, talagang nahihiya siya. Sabi niya, I am the chief of sinners. Diba sabi niya? For it is a truthful saying and worthy of all acceptation that Christ Jesus came into the world to save sinners of whom I am chief. Sinabing, I am the chief sinner. Pero pinagpapapatay niya mga Kristiyanos, ang mahal ng palataya. When Stephen was brought to trial, di ba? Isa siya sa mga bumoto against Paul. Kumbaga, ang boto niya, ano? Ang boto niya, gano'n? Final name. Kasi member siya ng Sanhedrin, di ba? Sanhedrin is composed of 70 members. Kasama siya doon sa Council of 70. At ang kanyang boto is death. Ayun, si Stephen. Pag naalala niya, marami siyang bagay na ikahiya. Pero sa dami ng kanyang ikahiya, sabi niya, pero pag Ebanghelyo na pag-usapan, huwag naman natin ikahiya ang Ebanghelyo, no? Kaya mamaya, yung mga Brother Jojo spoke this morning sa kanyang devotion about being compassionate, no? O lahat ng may compassion mamaya, maiwan kayo at pag-limitingan natin itong ating gagawin niya. Saturation at visitation. Okay? So we should not be ashamed of the gospel of Christ. Malungkot nga lamang sa ating mga mananampalataya, no? Nahiya tayo. Pero pagka makikipag-dismissan, di tayo nahiya, no? Makikipagkwentuhan. Kung sa buhay ng may buhay, hindi tayo nahiya. Pero pagka i-chismis na natin ng Panginoon, quote-unquote, no? Parang hindi magandang term, i-chismis. Atin pong i-share ang tungkol sa Panginoon. Sana hindi tayo nahiya. Ano? Because the gospel is the power of God unto salvation to everyone that believeth, to the Jew first, and also to the Greek. Kung Jew represents the religious people, ang mga tao ng Panginoon, and the Greek, ito yung mga Gentile, no? To the Jew first, and also to the Greek. Okay? Pag pinag-usapan, mga kapatid, ang kaligtasan, no? Yung pong Greek and Hebrew words na minamention ang salvation, meron po mga ilang ideas na kinukunan po dyan, Kasi po yung term na salvation, hindi lamang naman sa New Testament na mention yan. Alala niyo yung verse. Alam niyo po, sino rin sa inyo nakakakilala kayo, no? Kay sabihin na kakilala, nabasa na ninyo, narinig nyo na, si Charles Haddon Spurgeon. Narinig nyo na yung pangalan na yan. Siya po isang Baptist preacher. And he was considered to be the prince of preachers. Hindi lamang na napaka-eloquent niya. He was a very prolific writer. Yung mga panahon na hindi pa uso yung computer, pero palagay ko, hindi siya mapapantayan siguro sa dami ng kanyang mga isinulat. Yung kanyang morning devotions, yung kanyang mga anecdotes, commentaries, napakarami niyang libro. Sa kabila na siya po yung napaka-busy na preacher. He was an eloquent preacher at the same time, a very prolific writer.
At napaka-sound na Baptist preacher. Pero alam niyo po ba ang circumstantial kung paano siya na-save? He got saved when he was a teenager. At naka-attend siya sa isang gawain, pero hindi gawain ng Baptist. Hindi ko nagkakamali, dito eh. Methodist yata, gawain ng Methodist. Naka-attend siya ng service, umulan ng winter, no? Umulan ng snow. Pumasok po na siya sa simbahan. Pagdating niya, walang pumaten, solo-solo. Siya lang ang attendee. Sabi ng pastor, Sunday ngayon, kailangan pang preach kahit nag-isa. At alam niyo po ba, ginamit na verse, Book of Isaiah. At doon nakaabot sa kaligtasan si Charles Spurgeon. And the verse is, look unto me and be saved. Look unto me and be saved. So matagal na po pinangangaral ang kaligtasan. The word salvation has been a word for a long time na tagal nang ginagamit yan sa Biblia. No? Hindi lamang yan pang New Testament, pang Old Testament po yan. Okay? So, yung po mga ideas na kino-convey ng sinitang salvation in both Hebrew and Greek. Bakit po natin mention in Hebrew and Greek, ano? Because we know that the Old Testament was written in Hebrew and all the parts of it, especially merong hindi nasulat sa Hebrew Book of Daniel, ano ba? Meron po part ng Old Testament, Daniel lang alam ko. Ang Book of Daniel, nasulat yan sa Aramaic language, parang may pagka-Syriac ito Kasi di ba na sila na nabihat sa Assyrian Empire, ang 10 tribes. Si Daniel, napatpat naman sa sila Daniel, yung Southern Kingdom, napatpat sa Babylon. So, meron pong portion ng Old Testament na nasulat sa Aramaic. But majority of the Old Testament was written in Hebrew language. Okay? So, yan po ang Old Testament, written in Hebrew. Yan ang ginamit ng Panginoon na lingwahe. While the New Testament was written in Greek. Anong klaseng Greek ang ginamit? Kasi may dalawang klaseng Greek, ano? Koine Greek and the Classical. Ang Classical Greek, yan ang lingwahe ng mga learned. Yan ang lingwahe ng mga educated. Pero kung common people, mga masa, ito, Koine. At yan ang ginamit ng Panginoon na lingwahe. Do you know who invented Koine Greek? Dati walang Koine Greek It was invented by Alexander the Great. Yan po ang malaking na-contribute ni Alexander the Great, no? Sa sangkatauhan ng kanyang Koine Greek. Although that's God's gift, regalo ng Panginoon yan, pero ang naging instrumento niya. Kaya alam niyo po mga kapatid, walang aksidente sa mundong ito. Lahat ng mga pinapayagang mangyari ng Diyos, nangyayari yan at may matalinong kadahilanan yan. Alam niyo ba yung expansion ng empire, naging instrumento rin ng Panginoon niya. When He allowed the Roman Empire to expand, alam niyo ba na mga Romans ang nag-prepare ng mga roads? Mahilig ang mga usual kasi, mga conquerors ng araw, plunder lang ng plunder. Pillaging lang and plunder, lalo na mga Assyrians. Susunugin niya ang inyong syudad at itatambak niya ang mga bangkay in heaps para mag-create ng fear, nag-produce ng fear sa mga tao. So, by intimidation. Sila Nebuchadnezzar, ganun din. Pero yung dumating na Roman Empire, medyo matino-tino ito. Actually, meron po mga ginawa, mga Roman Empires up to now, ginagamit pa rin ng mga bansa. Kagaya ng Republican form of government. Ano yan Merong representation. Senate, sa kanila yan. Merong, nagre-represent sa mga tao, ang kanilang mga senators. Ano? So, hindi lamang yun, pati yung kalsada. Kaya nung nag-evangelize na si
Si Apostle Paul, nagamit pa niya yan. Isa sa sikat na highway na napakinabangan ni Apostle Paul is the Appian Way. Up to now, meron pa yan. No? Around C5. C5, magala niya. The Appian Way. So, ang mga Greeks naman, ano naging contribution ng mga Greeks? It is the Koine, the language. The Koine Greek. Sa estilo ng mga Greeks, saan man sila mapadpad, they will Hellenize. Tawag doon, Hellenization. Ano yung sabihin ng Hellenization? They introduce Greek learning. They introduce Greek culture. Yan. Ang mga sundalo niya, kung saan sila makarating, may iiwan sa road, dito na kayo. At kayo magtuturo sa mga taga rito ng kultura natin. So in short, they will try to Hellenize. They would even change the language. Prior to Alexander the Great, ang mga Greeks, medyo iba-iba rin ang lingwahe niyan eh. Parang Pilipinas, di ba? Kung di ba Pilipino, ang Pilipinas, ilan ang natin? Dialects and languages natin. We have around 100. Meron tayong 8 major languages or dialects dito sa ating lugar, sa bansa natin. Cebuano, Tagalog, ano pa? Pangasinense, Bicol. Ang Bicol, marami pang branches ng Bicol eh. Oo. Tapos, after the 10 or 8 major languages, andun na, meron namang ethnic. Tatawid ka lang ng isang ilog, iba na salita. Yung ibon, nagiging, yung langgam, nagiging ibon. Ano ba sa Bisaya yung ibon? Langgam, ano? Langgam. Sa Pampangan, may ibon, di ba naman ang ibon doon? Sali-sali, may matatawid ka lang ng ilog, di ba na ang meaning? Oh. Sabi ni Alexander the Great, we will conquer the world, and he will lead his army. Kaso lang ang army niya, hindi nagkakasundo-sundo, sabihin niya about face, hindi naman naintindihan nito kung about face. Sinabi niya na sugod, ang alam ko kung ano lang isipin ng sugod. Magsisimula tayo, sugod na, sugod. Alam isang Bisaya, sabi niya, wala rin pagkakaibang Bisaya sa English. Dahil sabi niya, sa Bisaya ang good, maayo. Maayo good, pareho lang. Maayo. Ang kain, food, di ba? Kain, food. Pareho lang din. Huwag na natin ibahin. Pareho lang din ang English at Bisaya. Kaon food. Maayo good. So, ginawa po ni Alexander the Great, nag-create na lang ng sarili niyang lingwahe. And God used that language, para nung humayo ng kanyang iglesia, expand the gospel, spread the gospel, ginamit na lingwahe ay ang Koine. So, marami po na hatira ng mabuting balita. Okay? Alaman natin yung yung panahon ng colonization. Colonization. Diba inato tayo ng colonization? Di lang Espanya, sigasig dyan. Sino ba mga mahihilig mag-colonize? Di ba? British Empire? Mga sinakop ng British Empire. India, Singapore, yung East Timor, mas Hong Kong sa niya, British Empire. Kailan lang di ba? Ang East Timor, sino ba nakahawak ng East Timor? Portuguese, Actually, sa Pilipinas, marami nagka-interest. Bago pa ang mga Espanyol, ang mga Portuguese, very interest na rito. Ang British, actually, yung Battle of Manila, ang mga British, nagka-interest din dito Pero alam niyo po ba mga kapatid, nakatulong yan? Kung wala ang colonization, baka po Pilipinas, kapareho na ng Southeast Asia, Muslim na. Kasi nung araw, majority ng, malaking porsyento ng Pilipinas, Muslim din. Diba? Andiyan na yung mga raja-raja natin. Raja Humabon, Raja Sikatuna, Raja Sulaiman. Nung pinasok ng mga Kastila, Manila, Muslim na nandito
Diba? Yung Fort Santiago, kawayan lang yun ng araw. Nung dumating na Kastila, tsaka nila ginawang adobe. Pero dati nang may bakod yan, kawayan nga lamang, si Raja Sulaiman yata. Si Raja Sulaiman. Kung hindi dumating ang mga Spanish colonizers, mas mahirap tayong evangelize. Muslim na tayo. Baga, napigil yan. Kaya nangyari, matras na lang sila sa Mindanao. Diba? Ano nangyari? Naging ano tayo? The only Christian nation daw. Christian nation in the Far East. Pero di naman Christian, ano? Catholic. The only Catholic nation in the Far East. Pero far from being Christians. Nga lang, hindi tayo naging Muslim. So may naitulong kahit paano, di ba? O hindi lang mga Espanyol lang nagka-interest, Amerika. Diba, inawakan din tayo ng Amerika? Bago tayo nawakan ng Hapon, Amerika muna. Kaya sabi ni Norono, di ba? My brother is not a pig. Ano yun eh? True story yata yan, di ba? Kaya pumutok yung First World War. First World War, yung American War. Dahil sa merong Pilipino na binaril sa tulay. Yung kapatid ni Norono, sinabi niya, my brother is not a pig. Yan, nag-trigger ng American War. Dahil sa interest ng Amerika dito, gusto nilang i-educate tayo. Nagpadala sila sa atin ng mga teachers. Tinatawag na, ang tawag sa kanila. Laga niyo ba yun sa kasaysayan? They were called the Thomasites. Yan. Bakit tinawag sila mga Thomasites? Ano ba spelling ng Thomasites? O H. Thomas. Thomasites. Dahil sa barko na sinakyan nila, SS Thomas. Marami dyan sa mga, actually there were about 500 of these Thomasites. 500 of them. Ang kanilang mission is to educate the natives. Ako sa atin, mga Indio mga natives. Educate tayo. Pero marami dyan sa mga yan, mga Kristiyano. Kaya lolo ko, at that time, grade 7 lang yan, lolo ko, grade 4. Teacher na siya, magaling mag-English. Kung ba nang magkaroon ng teacher na English, di ba? Magagaling sila mag-English ng araw. Lalo na kung lasing na. Mas magagaling sila mag-English pag lasing. Magabilis. Nawawala yung mga hiya-hiya nila. Mag-inhibition sila. Nagde-debate. Mahilig sila mag-debate. English. So, yung mga pinapayagan lang sa mangyari, sa tingin natin, parang masama. Pero may blessing din Walang ginagawa Diyos sa walang dahilan Actually, isa lang layunin yan para magkaroon ng way na kanyang salita ay maihatid sa maraming lugar. Kakaroon ng highway, nagkakaroon ng means of travel of people from one place to another. Diba? Isang way yan para ang salita ng Diyos madala sa iba't ibang lugar. Sabi ng Bible, my thoughts are higher than your thoughts and my ways higher than your ways. So ganun din mga kapatid, ang dilig ng Diyos sa atin. May mga pinapayagan siya mangyari sa ating buhay na sa tingin natin parang pangit. Pero sa tingin lang natin yun. Pero ang Diyos may dahilan doon. Kaya sabi niya, all things work together for you. Ay alam niya, nagiging resulta. Okay? So, the Lord using Hebrew and Greek language, at nung ginamit ang salitang salvation, in Hebrew and Greek, pero kung ilang mga ideas or concepts na kino-convey ng salita salvation. Because we're talking of salvation. So, what are the ideas conveyed by the word salvation? Ano po ba mga ideas na dala ang salitang salvation or kaligtasan? What are the ideas conveyed? Alala ko yung isang ini-evangelize sa Bicol, Kaligtasan. Nung ako pa kausapin tungkol sa kaligtasan, ligtas. Sa akin, ang may bigas. Yan ang ligtas. Actually, ang tinutukoy niya is salvation of his body, Actually, part lang yan ng kaligtasan. Pero hindi yan talaga tunay na itinuturo na kaligtasan ng Biblia, kaligtasan ng katawan, Although, bahagi rin yan. Okay?
So ano po ba mga ideas? Pag pinag-uusapan ng kaligtasan sa Biblia, the ideas conveyed is what? Deliverance. Deliver us from evil, for thine is the kingdom. Diba? Prayer ng Panginoon. Ano ba ang isa niya? Nalimutan ko na yan. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Alam niyo, yung hallowed na yan, isipin ng hallowed is what? Holy. Diba? Hallow means holy. Pero bakit pag Halloween? Ano yung pinapakita pag Halloween? Puro mga demonyo, mga impact na. Halloween, pag sinabing Halloween, dapat holy eh. Mamaya, bro, pagka Halloween, di ba? Puro mga, maskarado mga demonyo mga impacto. Swamp. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done in earth, as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive those who trespass against us. Sunod. Yung hallowed, parang ayos na there. Lead us not into temptation, but deliver us. So when you say deliver, deliverance means what? Liberate. Or rescue. So when you say salvation, it connotes deliverance. Saan kayo di-deliver, It means you are being liberated or rescued. It connotes rescue. Siyempre, kailangan meron danger. Kung walang danger, anong sense ng deliverance, di ba? Rescue from danger. Or liberate. Free. Palayain. Kaya kapag mag-share tayo, mga kapatid, ipinopromote natin ang Panginoon at na tagapagligtas. Gusto natin i-promote ng Panginoon at tumingin ang tao ang makasalanan sa tagapagligtas. Kailangan, i-convey muna natin ang idea na mayroong danger. Kasi kung di nararamdaman ng prospect mo na may danger, ba't siya maghahanap ng Savior? Kung kailangan ng tagapagligtas. Bakit po maraming pinangkalandakan sa akin na manampalataya ko sa Panginoon bilang tagapagligtas? Bakit ba? Ano ba nangyayari? Ano bang meron? Ano ba nangyayari? Bakit kailangan ko ng kaligtasan? So, kailangan i-share din natin na merong danger. Kasi kung walang danger, there is no need for Savior. Kaya nga isang napaka-delikadong reliyon. Kaya reliyon ng mga Jehovah's Witness. Alam niyo ba yun? Bakit mapanganib ang reliyong Jehovah's Witness? Hindi na nila kakailanganin ng Panginoon Jesus bilang tagapagligtas. Bakit? Wala na nga silang impyerno eh. Hindi sila naniniwala may impyerno. Eh kung walang panganib na impyerno, ba't ka makakailangan ng tagapagligtas? Saan kayo liligtas? Tsaka kailangan, makonvince mo muna na mayroon siyang kaluluwa. Hindi siya naniniwala may kaluluwa siya eh. Kaya napaka-mapanganib na reliyon ng Jehovah's Witnesses. Tawag nga din ni Pastor Killer, hindi mga Jehovah's Witness eh. Hindi naman nila wini-witness ang tungkol sa Panginoon eh. They are Satan's salesmen. Ano sa ginawa? Kung magbenta ng pulyeto, magbenta ng mga babasay. Ito rin itong mga dating Jehovah's Witness dito. Nagsisinakalit pa ako. Kaya lang ginagawa. Eh ngayon, medyo napapahiya sila dahil kapag kami inaalok sila, inaalok din natin, ito, libre. Meron din ako bibigay sa'yo, libre. O ngayon, napapahiya na sila. Namimigay na sila ng libre. Yung mga flyer na lang, libre. Pero yung mga kapal, may bayad. Napahiya sila sa atin, namimigay tayo ng libre. So if you want to promote Christ or proclaim Christ as Savior, kailangan muna ma-establish natin sa prospect natin na merong panganib. Ano ba ang danger na nagpo-pose sa isang makasalanan? First, danger is the danger of sin, the danger of hell, and the danger of God's justice or judgment.
Dapat katakutan nila yan ng Diyos ay Diyos ng katarungan. Di ba sabi ng Panginoon, huwag ninyong katakutan ng pumapatay sa katawan? Bagkus ang inyong katakutan ay ang may kapangyarihan pumuksa sa katawan at kaluluwa sa impyerno. And I say unto you, fear Him which is able to destroy both body and soul in hell. At sino lamang po pwede makadestroy ng body and soul in hell? Only God can do that. Kasi destruction ng katawan, pwede natin gawin yan. Ang tao pwedeng mag-create ng nuclear bomb. Split second, wala, lusaw ka na. Ground zero, pag pinutukan ka ng nuclear bomb, wala na. Sabi nga, yung atomic bomb ka pa lang eh. 3 kilometers away from ground zero, yung mga coins sa bulsa nila, nalulusaw. Atomic bomb pa lang yan. Eh, gaano mas kalakas ang nuclear bomb sa atomic bomb ngayon? Kaya nga, ano na yan, di ba? I-scratch na yan. Oo, nagkaroon sila ng mga usapin nung araw na huwag na mag-produce ng mga nuclear weapons. Although meron pa rin makukulit, kaya ng Iran, North Korea, nagtetest pa rin sila, di ba? Pero bawal na yan eh. Kasi nga, napaka-destructive. Thousands of times more destructive than atomic bomb. Eh, atomic bomb, 3 kilometers away ka sa atomic bomb eh. Yung coin sa bulsa ng mga tao, nalulusaw eh. Gaano na yung buto mong malusaw. Sabihin ka malusaw yan. Ay, nagawin ng tao yan to destroy the body. But can man create a weapon that can destroy a soul? Only God can do that. Kaya sabi ng Bible, huwag ninyong katakutan ng tao. Ang kaya lang gawin ay i-harm. I-harm ang inyong katawan. Pero wala siyang magagawang harm sa kaluluwa. Pero ang Diyos ay merong kapangyarihan pumuksa sa katawan at kaluluwa sa impyerno. Kaya mapanganib mga kapatid ha? Hustisya ng Panginoon. So there is that danger. Therefore, a person needs a Savior because of that danger. At gaano katindi ang panganib na yan? Isang kasalanan lang. Sapat na yan na dahilan para manganib ka sa hustisya ng Diyos. Bilangin mo, mula nang magkamalay ka sa kasalanan mo, ilan na na-produce mong kasalanan. Diba? I-times mo yan. Ilan ulit. Kaya na ilan ang kasalanan mo kaya nagawa sa buong buhay mo? 50 anyos ka na ngayon. Mga 1 milyon. So 1 million degrees Celsius. 1 million degrees Celsius. Ang lugar mo sa impyerno. What else? The danger of hell, the danger of sin. Kailangan po nating mayayag sa tao ang panganib ng kasalanan. Alam niyo ba, pag hindi naligtas ang tao sa kasalanan, kunyari, naligtas ka sa impyerno, naligtas ka rin sa hustisya ng Diyos, magpalagay, no? Assuming, naligtas ka sa impyerno, naligtas ka sa hustisya ng Diyos, pero ang kasalanan mo, nanatili, dadaling ka sa langit. Alam niyo ba na pagdating mo ron, di mo rin ma-enjoy ang langit? Para kang isang kalabaw na dinala sa mansyon. Ma-enjoy ba ng kalabaw ang mansyon? Nasaan ang enjoyment ng kalabaw? Di ba yung maglublob sa putikan? Maglublob sa lubluban ng kalabaw? Yun ang kanyang kaligayahan. Dali mo yan sa mansyon at kulong mo. Malulungkot yan. Mamamatay yan sa depression. Sabi niya, ang linis dito araw-araw. Ayoko dito. Ganon din ang taong hindi ligtas sa kasalanan pag dinala sa langit. Eh, i-request, balik yun ako sa lupa, ayoko rito. Sobrang linis dito. Hindi ako babagay. Alsin nyo na ako dito. Yan ang mga panganib sa buhay ng tao, mga kapatid. Kaya kailangan niya ng deliverance. Kailangan niyang ma-liberate at ma-rescue sa ganyang kalagayan. So, the idea being conveyed is that of deliverance, and another thing, convey ng salitang salvation is what? It conveys the idea of safety. When you say you are safe, it means you are safe. Safety. O ano ba yung safety? Madali lang explain yan, madali lang taputan ng synonym. So when you say safety, it means safeness. You are safe. Safe. Safe ka. Okay? Safe ka sa health. Safe ka sa hustisya ng Panginoon. Diba? Yan ang mga bagay-bagay na naglalagay sa panganib. You are safe.
When you say you are saved, it means you are safe. Safe ka sa justice. Nakakatakot kayo umarap sa korte. Eh, yung madampot ka lang sa isang kasalanan na alam mo namang hindi ka ginawa, pero kailangan magpaliwanag. Sige, kung ano lang magpaliwanag, di ba? Matindi yung ano mo, kalabog ng dibdib. At wala akong ginagawa. Kaya alam ko, pero kung ako muna magpaliwanag. Kahit wala kang ginagawang mali, yung dadaling ka, dadamputin ka, no? Hawakan ka sa ulo at papasok ka sa kotse. Parang ibang feeling, ano? Parang kriminal yung pakaramdam mo. Hawakan ka sa ulo, pupusasan at sandali lang wala akong ginawa. O doon ka magpaliwanag sa presinto. Kakatakot kaya. Presinto pa lang yun. Eh, paano ko sinabing all rights? Mas nakakatakot yun. Bakit all rights? Nasa korte ka na. Nung ganitong petsa, yan, may prosecutor na, di ba? Upo ka. They swear to tell the whole truth. Pahawakin ka sa Biblia. Nakakot na yan. It means you are now under oath. Anything you say may be used against or for, may be used for you or against you. Wala mga patanayan pa lang, wala kang kasalanan. Ay, salamat. Ganun ka bang binigay mo, di ba? Pero pag sinabing you are safe. Safe. Pero nag-testify. Siya ba? Turo mo nga. Siya ba yung gumawa sa'yo? Hindi mo eh. Hindi niya kamukha eh. Hindi yan. Bakit feeling mo? Ay, salamat. Safe. Safe. Safe ka. So when you say salvation, one idea being conveyed is the idea of safety or safeness. At sa Panginoon, tayo po'y merong safety. Baga, kinobera tayo ng Panginoon eh. Ha? Our God is a consuming fire. Pero kinobera tayo ng Panginoon eh. Yung dahilan para i-consume tayo ng galit ng Panginoon, inalis na ng Panginoon Jesus. Nagalit po yun sa galit ang justisya ng Diyos dahil sa kasalanan, itura ng Panginoon yun. Binayaran niya yung kasalanan, parang wala ang galit. Ano ba yun? We're now safe. We're now safe. Ano po? Ano po mga idea o ba? Preservation. Preservation means you are preserved. No? It means protection. Preservation means protection. Protection from harm, injury, or destruction. At lahat yan, totoo, no? Because of Christ, we are being preserved or protected from harm. Wala na makakapanakit sa atin like hell, no? Or injury, or from something that will cause injury or harm on us, or even destruction. According to the Bible, we are being preserved by God. They are preserved forever, according to the book of Psalms. The children of the Lord are preserved. We are being preserved forever. Okay. What else? The idea of healing. When you say healing, it means to make whole. Pagalingin. Ano? Wala ka ng karamdaman. Not only to make whole, to make sound, maayos, matino. Kaya nga kapag nag-aaral tayo ng tungkol sa kaligtasan, sa theology, ano yung branch of theology at tawag yan? Kapag pinag-aaralan nyo naman tungkol sa salvation, it is called ba? Kasi ang theology, maraming branches yan eh. Parang science. Di ba science, maraming branches? Ano na yung mga branches of science? Alam nyo. Sige nga. Refresh tayo, refresh. Biology. Anthropology.
Zoology. When you say zoology, you are dealing particularly on animals. O kapag ka puro plants lang ang naaral mo, botany. Para sa medicine, ganoon din. Kung mag-specialize ka sa mata, it is called what? Ophthalmology. Magawa namang salamin? Ay, hindi pala. Tobit. Kung gusto mo lang na maging expert sa ngipin, di ba? Kaya ka ng dentistry. Kung gusto mo lang ay magpakadalubhasa sa pag-opera, pagbukas ng katawan ng tao, pagsasara. Gusto mo maging surgeon. Kung gusto mo lang, brain lang ang pag-aaralan mo, puro brain lang. Magkatungkol sa puso, ayaw mo na. Teka lang, pang-utak lang ako. Diba? Neurology. Pero mga nag-specialize, sa kidney lang. Nephrology. Maraming branches yan eh. Pero sa lahat ng sciences, mga kapatid, what is the queen of all sciences? The queen of all sciences is theology. It is the study of God. So, meron dalawang branches ang theology. Meron theology general and theology proper. When you say theology proper, you only study about God. Yan ang theology proper. God. You only study about God, His attributes. The Trinity, the three persons of the Godhead, the attributes of God, the character of God, the decrees of God. Pero, kung pag-aaralan mo lahat ng tungkol sa Bible, yun ako ang general theology. You study about the teaching of the entire teaching of the Bible. Siyempre, the Bible is from God. So, lahat ng nireveal ng Diyos sa Bible, yan ang pag-aaralan mo. Kapag pinag-aralan mo lahat ng mga sinabi ng Diyos sa Bible, napakarami po palang pwedeng aralin dyan sa theology general, Andyan yung tungkol sa mga angels. Meron subject na angelology. Meron tungkol sa church lang. Kaya meron tinatawag na ecclesiology. Kung pag-aaral mo yung mga tungkol sa lahat ng magaganap sa future. Tungkol lang sa future, puro lang mga end-time events. It is called eschatology. Actually, anthropology is still part of theology. Study of man. What else? Pag gusto mo lang pag-aralan tungkol sa kasalanan, it is called what? Hamartiology. Hamartia. Pero kung gusto mo lang pag-aralan, tungkol sa kaligtasan, it is called soteriology. Matindi ang theology. Matindi ang theology, mga kapatid. Napakaraming branches na yung theology. Ang daming sangay-sangay niyan. Sa medicine, pwede kang after 10 years, tapos ka na mag-aral. Kumbaga, pa-seminar ka, i-update ka na lang sa mga bagong mga discoveries. Pero ang Bible, hindi matatapos sa pag-aral sa Bible. Ubusin mo yung lifetime mo. Wala. Na-realize mo, kakaunti pa lang palang alam mo tungkol sa Diyos, tungkol sa Biblia. Hindi mo maarok, hindi mo masasabi na, nadaanan ko nito Pag dinaanan mo ulit, matapos mong nabasa, parating meron ka na namang bagong discovery. Sa tagal-tagal mong pag-aya, 30 years na nag-aaral ng Bible, 30 years na nagbabasa. Hindi matapos-tapos ang pag-aaral. Napaka-rich ng Bible. So, kung concentration mo, itungkol lamang sa kaligtasan na tinuturo ng Biblia, ang tawag dyan ay soteriology. Ngayon, bakit tinawag na soteriology yan? From the word soterios, sa mananggaling yung soteriology. From the word soterios, which means hell. And then yung suffix na ology, which means a treatise.
Kaya pag pinagdugtong mo yan, yung soterios, saka yung ology, you get soteriology. Ang ibig sabihin is a treatise on health. Isang pag-aaral o pagtalakay. Ano? Tungkol sa kalusugan. Health eh. Pero hindi ko kalusugan pang physical ang tinutukoy. Dahil the Bible deals more on the spiritual rather than the physical. So it is the spiritual health that is the subject. Ang pinag-usapan po dito yung kalusugang pangkaluluwa, pang-spiritual na kalusugan. At bakit natin kailangan aralin yan? Dahil tayo yung subject matter dito, tayo pinag-usapan dito eh. At ang nakasalalay, our eternal welfare. Yung patutunguhan natin for eternity, yan ang pinag-usapan dyan. That's what at stake. At tayo ang subject matter dyan. And the Bible tells us that we are in so terrible spiritual condition. Napaka-spiritually unhealthy na tao. We are likened to a leprous man or a leprous person. Meron kang leprosy. Meron kang sakit na nakakahawa. Noong araw masyado natin discover ang gamot dyan. Ngayon, medyo na-discover na kung paano ma-control, ma-manage. Pero mga araw, talaga, pag may leprosy naman nangyayari, unti-unti ka nauubos, right? So, yung makakita ng live na may leprosy, pasal kayo ng tala, sa may tala. Manila, sa may tala. Oo, yung leprosario sa tala. Ang mga may ketong, nauubos yung kamay. Ang ketong mo, nasa ilong mo, pango ka na nga, lalo pa nauubos yung ilong mo, wala na natira. Tenga mo, unti-unti nabubudbud. Ganun ang may ketong. Pero pag nagagamot na yung may ketong, ganun masyadong mag-iri kasi pag nagagamot ng tao, wala na rin. Pero according to the Bible, inilarawan tayo sa taong may ketong. Yan ang ating ano. Hindi lamang yan. The Bible says we are blind. Diba? We are blind. Not only that we are blind, sa 2 Corinthians 4:3 and 4, in whom the God of this world hath blinded the eyes of the unbelievers, lest the gospel of Christ will shine on them. Sa binulag ng Diyos ng salibutan ito, ang mga pag-iisip na hindi sumasampalataya upang sa kanila huwag liwanag, upang huwag sumilang ang liwanag ng Ebanghelyo. Binulag tayo ng kasalanan ng demonyo. Not only that, the Bible tells us to be what? To be what? Dead. Kaya napakatindi ng condition natin spiritually. We are blind, we are leprous, and we are dead. Ephesians 2:1, and you are the wicked, who are dead in trespasses and sins. Romans 5:12, by one man sin entered into the world, and death by sin. And so death passed upon all men, for all have sinned. Sino nakaranas ng kamatayan? Death passed upon all men. Ang kamatayan ay naranasan ng lahat ng tao, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Kaya nga, pag pinag-uusapan ng kaligtasan, it includes healing. Kasi nga, we are in terrible spiritual condition or health. We are spiritually unhealthy. Na kailangan ma-rescue ka dyan, kailangan you must be made whole or sound again. And it also conveys the idea of what? Of soundness. Ano bang kabaliktaran ng soundness? Yung wala kang health, you are diseased. You are diseased, you are injured. So when you say sound, you are free from flaw. Flawless, free from flaw or injury. And disease. So lahat yan, mga kapatid, yan ang niyatin na idea sa atin pag sinabing kaligtasan. Kasi mga hindi nakakaintindi, pag pinag-usapan ng kaligtasan, parang hindi nasa isip impyerno.
Ay, ligtas ako kasi hindi na ako dadalhin sa impyerno. Hindi na ako dadalhin sa impyerno. Ano po ba ng impyerno? Isa lamang yan sa mga panganib sa buhay ng mga unbeliever. Pero hindi lamang po impyerno ang panganib. Yung panganib ng kalagayan mo sa kasalanan, you are in terrible, sinful state. Spiritual state. Hindi ng Bible, ligaw ka pa nga eh. For the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. At hindi ang kalagayan natin, hindi lang impyerno ang panganib. Ang hustisya ng Diyos ay isang panganib. Ang kalagayan natin sa kasalanan ay isang matinding panganib. Kapag sinabing ligtas ang isang tao, it means you are delivered or rescued, you are safe, you are preserved, you are whole, or maranas ka ng healing, and then you are sound. Okay? Tayo tumayo, tayo sa tapos natin. Maraming salamat po, Ama, sa malayang sandali namin nagugol sa pag-aaral ng salita. Patuloy niyo kaming gabayan, Ama, sa aming pagpapatuloy sa gawain sa araw na ito. Kayo patuloy na mahayag sa aming kalagitnaan, may taas ang kilang pangalan at ang mga katotohanan. Malayan po, Ama, yung pagkilos, kung meron po, Ama, sa aming kalagitnaan na wala pang karanasan ng kalagtasan. Ay makilala niya ang Panginoon bilang kanya nag-isang Panginoon tagapagligtas. Patuloy ng patnubayan, bigyan ng katinuhan naman, nilipod, maging yung mga anak na nakikinig at pagpala niyo rin po ang mga gawain na dinaraos ninyo sa ibang dako. So po ang may taas, mga gawain ito lang po ang may dalangin sa ngalan natin ng Jesus. Kayo po yung mga upo na, tawagin mo natin ang ating.